Okay, so purihin po ang Panginoon. Tayo po ay mag-resume na. So far po ba, bago tayo magpatuloy, nakakasunod po ba kayo? May naiintindihan po ba tayo? Masyado bang matbilis yung pagtuturo ko? Okay naman po? Yes, okay. Thank you. Okay, so ngayon, ito na po yung papaano na i-present ni Apostle Paul yung gospel. Kaya nga ang Book of Romans, alam nyo, dapat as pastors, para maintindihan nyo ng gusto ang gospel, basahin ninyo ang Book of Romans. Napaka-importante kasi ng ng function ng libro na ito. Okay. So, after kanina, di ba pinakita natin that I am not ashamed of the gospel for it is the power of God for salvation. Okay? So, pagkatapos niyan, right after that, pumasok na po siya rito. Ito na po yung ginawa ni Apostle Paul para i-validate yung grace of God. Ang point ni Apostle Paul ay para ipakita kung gaano kayaman yung grace of God na niligtas niya tayo. Ang ginawa niya muna ay ipinakita niya kung gaano kasama ang tao para maintindihan natin yung grace of God. For a while, anong ibig sabihin ng grace of God? What is the grace of God? Magkalinawan tayo rito muna. The love of God. Sagutin niyo po ito kasi very important ito. Ito yung isa sa mga major component ng gospel. Isa ito sa mga foundational truth ng gospel. What is the grace of God? Ha? Oh, tama yan. Ano ibig sabihin? Paki-elaborate ngayon unmerited favor. Oh, yun, ang ibig sabihin ng favor, we are not entitled doon. Wala tayong karapat dapat doon. Yung grace of God ito ay yung kagandahang loob ng Panginoon na ibinigay niya sa mga tao kung sino yung napili niya. At we are not entitled doon. Tama? Ganon. Naalala niyo yung parable ng yung laborers in the vineyard? Merong pinagtrabaho niya ng the whole day, may pinagtrabaho siya ng 6 hours lang, may half day, merong 1 hour lang. And then nung nagbabayaran, nagreklamo yung matatagal. Unfair, sabing ganun. Sabi nung di ba, nag-agree tayo na itong bayad mo, itong oras ka magtrabaho. Bakit? Naiinggit ka ba sa kagandahang loob ko? Di ba? So ganun yun You cannot question. We are not entitled sa grace ng Panginoon. Ibinibigay ito ng Panginoon freely. Tama? Kunyari, merong 10 pulubi dyan, napadaan ka, tapos merong kang bungunot ka ng pera, then binigyan mo sa isa, nakita mo sa gitna, binigyan mo. Nung paalis ka na nagreklamo yung siyam. That's unfair! Dapat bigyan mo rin kami lahat. Tama ba yun? Ha? Unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat sa grace ng Panginoon. Alam niyo kung ano yung fair para sa atin? Ha? Impyerno. Gusto niyo ng justice para sa atin? Yan ang fair para sa atin, impyerno. Okay, maintindihan niyo ngayon yan kung bakit na ipaliwanag ni Apostol Pablo yung grace of God. Okay, punta muna tayo para maintindihan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ninyo ma-appreciate ang grace of God kapag hindi nyo naintindihan yung gravity ng sinfulness natin. Okay. So, nag-umpisa si Apostle Paul sa ganitong statement. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in their unrighteousness. Because that which is known about God is evident to them. God made it evident to them, for since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power, and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Then nagpatuloy, for this reason, God gave them over to their degrading passions,
For their women exchange their natural function to what is unnatural. So kaya sabi ko sa inyo, ang sin is malfunction eh. Tama? So nakita yung term dito? Inabandonan nila yung natural function of women. And they go on those tinatawag na malfunction. And in the same way, also men abandon the natural function of the woman and burn in their desire toward one another, men with men, committing indecent acts and receiving in their own persons the due penalty of their error. Amen? Matuwid ba si God kapag hatulan niya ang mga tao? Okay. And just as they did not see fit to acknowledge God any longer, God gave them over to a depraved mind. Hinayaan na sila ng Panginoon dahil talagang ano na sila eh. Talagang nagpapakalaylay na sa Panginoon. Ayaw na nilang kilalanin ang paghahari ng Diyos. To do those things which are not proper, being filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, unmerciful, and although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of what? Death. Sinong karapat-dapat sa atin? Hindi ba tayo guilty sa mga yan? Ha? We are all guilty. So you want fairness? You want justice? Impyerno ang justice ng Panginoon. That is what, yan yung deserving natin. Mamaya maintindihan nyo pa yan. Okay. So that those who practice such things are worthy of death, they not only do the same, but they also give hearty approval to those who practice them. Tama? Tignan ninyo, sino pa ang nag-aano sa mga LGBT? Yung mga nasa Senate, nasa Congress, they give hearty approval. Naalala ko yung isang bading na pumasok sa sa CR ng babae sa Manila, sa Quezon City. Sinuportahan kagad ni Senator Hontiveros, isa sa mga advocate ng mga LGBT. Kita mo yun, they give hearty approval. Sa halip na sawayin niya eh, that is wrong. They give hearty approval. Amen. So ngayon, tatandaan po natin, when we talk about God's judgment, we are talking about a holy God. Kasi banal siya. And there is no sin in Him. Kaya nga ang kasalanan is a grievous offense against His holiness. Kaya nga pag narinig nyo yung salitang the wrath of God, ang ibig sabihin po niyan ay puot ng isang banal na Diyos against sins. And then in chapter 2, nagpatuloy si Apostle Paul. Therefore, sabi niya ganon, you have no excuse. Kabilang tayo dyan noon. Amen? Wala tayong excuse. Lahat ng mga tao, wala silang excuse. Every one of you who passes judgment, for in that which you have judged another, you condemn yourself. Tama, totoo yun eh. We pass judgment sa iba noon. Akala mo, ang gagaling natin, parehas lang tayong sinner before God. Parang ganito ang tao eh. Siya, failure siya kay God. Ito yung pamantayan na ito siya. And then, yung iba na mas lower sa kanya, ginadjudge niya, oh, ikaw, ganito ka lang. Pero pare-parehas na failure. Ito yung sinasabi niya Apostle Paul. You who pass judgment, for in that which you judge another, you condemn yourself. Kasi pare-parehas lang tayong lahat. Amen? And we know that the judgment of God rightly falls upon those who practice such things. But do you suppose this, O man, when you pass judgment on those who practice such thing, you do the same yourself?
and that you will escape the judgments of God? Sa tingin mo, makaka-escape ka? No. Kaya nga lahat ng tao is guilty before God. Or do you think likely of the riches of the kindness and the tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? Because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself. Napansin nyo, laging binabanggit yung wrath? Amen? Pag tayo ba'y nagpipreach ng gospel, binabanggit yung wrath of God? No. Baka ma-offend sila eh. Baka umalis sila. Amen? Because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and of revelation of the righteous judgment of God, who will render to each person according to his deeds. Amen. And in chapter 3, tignan ninyo, bago pumunta si Apostle Paul doon na sa may pinaka-essence ng gospel, ipinakita niya na ang lahat ng tao is guilty before God. Amen? Kasama tayo dyan noon, mga kapatid. Lahat tayo guilty sa Panginoon. Kaya nga pag hindi mo na-encounter yung habag ng Diyos o yung kung gaano kalala yung ating mga kasalanan, you will never appreciate yung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. What then? Sa may chapter 3 na po tayo. Are we better than they? Not at all. For we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. Pare-parehas lang. Yung mga hindi religious at saka yung religious people. Pare-parehas lang, all under sin, all under judgment. As it is written, there is none righteous, not even one. There is none who understands. There is none who seek for God. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good, and there is not even one. Kahit isa ang testimonyo ng Diyos. Obserbahan niyo ito. Ako one time, nagpunta kami noon ng Burgos noon eh. Nag-preach kami ng gospel doon sa tatay ng isang kaibigan namin. Alam mo kung ano pagkakasabi niya? Siguro, wag ako yung share nyo ng gospel, ng tinuturo nyo. Yung iba dyan sa labas, maraming lasinggo dyan, no, mga ano. What's the problem? What's the problem? Self-righteousness. Pag hindi nyo nakita itong isang uri ng kasalanan na mayroon sa mga tao, kasi ang basya nila ng kasalanan ganito, hindi naman ako nagpumapatay, hindi naman ako lasenggo, hindi naman ako babaero. Righteous na sila. Yun ang thinking nila. Wrong. Sabi ng Bible, not even one. Amen. Walang matuwid. Kaya lahat tayo kailangan natin ng Panginoon. Amen. Lahat ng tao needs God. Okay? So, kaya nga kung tatanungin mo, sino sa atin ang innocent? Ilan sa atin ang worthy? Ilan? Wala. Walang worthy. We all deserve death. Declaration ng heaven yan eh. Yan yung truth na ni-reveal through the gospel. Ni-reveal yan, yung totoong condition ng mga tao. And then, nagpatuloy pa si Apostle Paul sa chapter 3, verse 13 to 19. Their throat is an open grave. With their tongues, they keep on deceiving. Even nga sa mga churches, minsan may nadadaya pa rin eh. Di ba? May mga nanloloko pa, may mga ulbud pa rin ng mga Kristiyano. Dinideceive niya yung kapwa niya born again. Minsan, pastor po. Tama. Totoo yun eh. Hindi po ako nag-exaggerate. Totoo po yun. May mga karanasan na po kasi kami na gano'n eh. Kaya nga pag ang pastor napasok ng pyramiding scheme, ay delikado yan.
Kasi ipapasok niya yung pyramid, gagamitin niya influence niya eh. Gagamitin niya yung pulpit ni God para sa kanyang sariling kapritso. Ipipreach niya doon yung pyramiding. Mga kapatid, blessing ni God ito. Yung mga, blessing. Di ba? Napaniwala niya yung mga tao. Ang daming churches na scam ng pyramiding. Pastor ang nag-introduce eh. In the end, na-divide yung church. Dami ko napakinggan ganyan. I pray na huwag kayo mabibiktima nun, mga kapatid ha. Ingatan ninyo ang inyong pagiging pastor. Huwag ninyong gagamitin ng inyong pagiging pastor para sa inyong sariling interest. Amen? Matakot kayo pag nakatayo kayo rito kasi hindi nyo ito church, hindi nyo ito palpito. Kay God ito. Huwag nyo tatanggalin si God. Mananagot ka kay God. Fear God. Okay. Akala kasi minsan, porque pastor tayo, malaya ka nang sabihin lahat ng gusto mo. Wrong. Wrong. Matakot ka. Okay? The poison of asp is under the lips, whose mouth is full of cursing and bitterness, and their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their paths, and the path of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Now, we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, that every mouth may be closed, and all the world may become accountable before God. Amen? Kita niyo paano ni-establish ni Apostle Paul, yung tungkol sa sinfulness natin? And then, para maintindihan mo ngayon yung gospel. Okay? So ngayon, tatandaan po natin, yung ating kasalanan is an offense against God. And the wrath of God was unleashed because He is holy. He was offended by our sinfulness. And His wrath demands justice. Kaya nga isa sa mga major component ng gospel ay justice of God. The wrath of God. The judgment of God. As well as the grace of God, the mercy of God, the righteousness of God, the Son of God. Kita niyo, puro God. It's all about God. It's not about us. Kaya wag niyong haluan yung gospel para mawalan siya para hindi siya mawalan ng power. Amen? Powerful ang gospel kung ituturo natin siya ng as is. Okay? Tatandaan po natin, dinidemand ng justice ng Panginoon ang tamang hustisya, ang judgment para sa kinapupuotan ng Panginoon. Kaya gaya ng sabi nito sa may Proverbs chapter 8, He who sins against me, what? Injures himself. Totoo yan eh. Ako na-obserbahan ko yung mga tao na sa katigasan ng ulo niya, patuloy siya sa paghabi ng kanyang kasamaan. Sino sinasaktan niya? Sarili niya. Kasi merong law na umiiral sa ating lahat. Amen? And those who hate me, those who hate the ways of God, loves death. Amen po ba? Magandang ituro to sa church para magkaroon ng takot ang lahat. Para tumigil tayo sa paghabi ng ating mga kasalanan. At sinabi pa sa Exodus chapter 32 verse 33, Whoever has sinned against me, I will blot out him out of my book. Okay? And the eschatology of sin, alam nyo naman po yan kung ano, impyerno. Okay? Kasi iyon ang destiny ng wrath of God. The judgment of God. The justice of God. Okay? So magpatuloy po tayo. So ngayon, tignan ninyo kung paano ang kahabag-habag na kalagay ng tao apart from God. Ngayon, sabi niya sa Romans chapter 8, For those who are according to the flesh, set their mind on things of the flesh. But those who are according to the Spirit, the things of the Spirit. For the mindset on the flesh is death, but the mindset on the Spirit is life and peace. The mindset on the flesh is hostile toward God, for it does not subject itself to the law of God. For it is not even able to do so, and those who are in the flesh cannot please God. What does it mean? Ganito po yan mga kapatid
Nung tayo ay wala sa Panginoon, napaka-miserable ng buhay natin. We are totally helpless. Why? Kasi yung mind natin nakaset lang sa flesh. Kung ano yung gusto ng laman mo, pinagbibigyan mo, willingly. Tama? Ganyan tayo noon eh. Ngayon, alam mo, sa habag ng Panginoong Diyos, na bago yung mindset natin eh. Tama ba? It is the result of the grace of God. Yung mind natin ngayon ay hindi na nakaset sa flesh. Nakaset na ngayon sa mga bagay na makalangit. Amen po ba? Gawa ba natin yan? Lakas ba ng tao yan? No. Yan ay habag ng Diyos sa atin. Yung mabago yung direction. Naalala ko kasi nung nasa kasalanan pa ako, grabe ako, sinner ako eh. Wicked ako. Talagang puro kamunduhan ang alam ko. I am surrounded by mga taong talagang masasamang tao. Yan ang buhay ko sa Manila. Araw-araw, wala akong inisip kundi paano ko basta may nakainom ako, nakadrugs ako, basta kasama ko, barkada ko. Kahit na matulog na kami sa kalsada, wala na akong pakialam nun. Diba? Puro kalokohan, puro rambulan. Yan ang mga alam ko noon. Grabe yung buktot yung isip ko noon. Pakadilim. Pero ngayon kita mo, layo na. Layo na. Yan ang habag ng Diyos. Binago niya yung setting ng mind natin from earthly things to heavenly things. And I do believe, lahat kayong mga nakareceive ng totoong ebanghelyo, ay nabiyayaan ng the same thing. Amen? Kaya obserbahan mo, tumingin ka sa may salamin. Kumusta yung setting ng mind mo? Saan nakaset yung mind mo? Sa langit ba? O sa flesh pa rin? Amen? Kasi the mind set on the flesh cannot please God. Kasi in hostility siya against God. In enmity siya against God. Ayaw niya mag-submit sa law ng Panginoon. Ang gusto niya pa rin yung buhay niya, sundin niya. Tignan mo sarili mo, mamaya pag uwi mo, tingin ka sa may salamin. Ikaw wala mag-isa ha, huwag ka magsalita. Tanungin mo yung sarili mo sa puso mo lang. Tignan mo na mayiging mukha mo. Okay. Kaya nga, alam mo tayo nun, isa ko dito, haters of God eh. Kaya na nabanggit yun kanina sa Romans chapter 1 eh. Haters of God. Isa tayo dyan. Namumuhi tayo sa katotohanan. Namumuhi tayo sa mga taong gumagawa ng matuwid. Ako nga, promoter pa ako ng evil noon. Naalala ko. Kasi nga, na-wanted ako noon. Kasi nga sa pusher kami ng marijuana sa Las Piñas noon. Nung wanted ako, dinala ako ng daddy ko doon sa may Cagayan de Oro. Nag-aral ako doon sa school ng kaibigan niya. Ang ginawa ko, tinuruan ko ng kalokohan. Mga inosenteng mga classmate ko, tinuruan ko mag-drugs, tinuruan ko ng fraternity, pinag-recruit ko sa fraternity. Kalokohan, pinaggagawa ko. Namumuhi ako sa katotohanan noon. Wala akong puwang, walang puwang sa akin to. Salita ng Diyos. Kabilang ako noon dito. Kaya tama yung sabi sa John chapter 3, for everyone who does evil hates the light and does not come to light. For what? Because they fear ma-expose yung kailang mga evil deeds. Tama? That's why minsan pang mag-share ka, kunyari, mga lasenggo, mga sugarol, tignan mo, mas magaling pa sila sa'yo. Woo! Ano kung totoo yan, ganyan. Ang totoo nun, iniiwasan nila na marinig talaga nilang ebanghelyo. Why? May expose eh. Tama ang Biblia. May expose. Liwanag ang gospel. Ang gospel makapangyarihan niya, iko-convict talaga yung sinner dyan eh. Iko-convict talaga niyan. Basta i-present mo lang ng tama yung gospel. Amen? Iko-convict niya. Luluhod. Ang sabi nga ng Panginoon, every knee bow down, every tongue confess that what? That Jesus is Lord. Kasama tayo sa nag-bow down sa Panginoong Yesus eh. Kasama tayo sa mga pinalambot ng Panginoong Yesus. Kasama tayo doon sa mga talagang umamin, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Kabilang kayo doon, mga kapatid. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh, kayo nakaranas kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya wag na kayo maghanap pa ng iba pang kapangyarihan. Baka ibang kapangyarihan na yung makita ninyo. Okay. So ngayon, maintindihan na ninyo itong bakit nasabi ito ni
ni John sa first chapter 5. So the whole world lies under the power of the evil one. Anong ibig sabihin nun? Yung influence ng error na ginawa ni Satan from the very beginning kay Eva at Adan, dala yan, kumalat yan hanggang sa panahon at ngayon at patuloy pang kakalat yan hanggang sa mga panahon pangdarating, hanggang sa susunod na pababalik ng Panginoong Yesus. Amen? Patuloy yan yung nag-i-spread yan. Pero ang sabi ng Romans, na kung papaanong nag-i-spread yung sin, nag-i-spread din yung ginawa ng Panginoon. Mas nag-a-abound yung grace ng Diyos. Amen? Kaya nga, wag naman yung puro naman si Satan ng bida. Minsan, alam mo, minsan problema ko sa mga pastor ko magturo, mas bida si Satan kaysa kay God. Nagtataka ako. Tama? Katulad na lang ito Minsan napapansin ko, pag nagtuturo ng about Revelation, bidang-bida si Satan. Bidang-bida yung 666, yung mark of the beast. Samantalang sa may Bible, meron din namang mark of God Bakit niyo tinuturo yon? Bakit overemphasis kayo sa 666 and you never thought about the mark of God? It was there in the Bible. Ayan, mga simpleng lang yan. Iwan ko yan sa inyo para maging palaisipan sa inyo, para magsaliksik kayo. Bakit? Pag nagbabasa kayo ng Book of Revelation, hindi nyo nakikita yung tagumpay ni Jesucristo. Ang nakikita nyo si Satan. Si Satan, magtago tayo, kailangan ma-rapture na tayo kasi si Satan. Bakit kaya ganun? Baliktad Ang Book of Revelation is a book of victory ni Christ. It is the revelation of the Lordship of the Lord Jesus Christ. At hindi ka dapat matakot kasi God is in control. Baliktad May problema talaga sa pagtuturo sa gospel Tama ba ako? Minsan, upuan natin yan. Okay. So, eto na po. Pupunta na po tayo sa Ebanghelyo. Sa Ephesians chapter 2, bago ipaliwanag ni Apostol Pablo yung grace of God, ay diniscuss niya muna yung dati nating condition. Ito ay Book of Ephesians na to Okay. Sabi niya, nag-umpisa sa ganito. Pinakita niya yung sitwasyon ng tao. Sabi niya, sino daw tayo dati? We were dead in our trespasses and sin. Ginamit yung salitang trespasses. Pag ginamit yung trespasses, anong ibig sabihin nun? Na-transgress mo yung law of God. Okay. In which you formerly walk according to this world, according to the power, the prince of the power of the air, and of the spirit, that is now working in the sons of disobedience. Okay, pause muna tayo. Ano ang ibig sabihin ng sons of disobedience? Many times ginagamit ni Apostle Paul yan. Every time na nagtuturo siya about the gospel. Bakit ang patungkol niya sa totoong kalagayan ng tao, sons of disobedience? Bakit? Father si Satan? Mag-focus kayo doon sa term, sons of disobedience. Iyan kasi yung effect ng sin sa atin. Iyan yung effect ng works ni Satan sa buhay natin. Ang tendency na ng tao, buhat nang siya ay pinalaya sa may garden, buhat nang siya ay nag-disobey kay God, is to always disobey God. Yun na lang ang tendency niya. Unless nakahabagan siya ng Panginoon. Alam niyo ba kung bakit tayo nakapag-obey ngayon? It is not of yourselves. It is because of God's grace. Binago niya from sons of disobedience, ginawa niya tayong sons of obedience. You have to take note of that. Ganyan nire-refer ng Panginoon ang mga tao sa mundo. Sons of disobedience, kasi iyan ang nature nila. Nasa fallen state sila, ang tendency nila is to break God's law. To disobey. Buhat pa nung umpisa, magpahanggang ngayon. Totoo ba yon? Yan. Kaya maging familiar kayo sa mga terminology na ginagamit ni Apostol Pablo. Yan ang tawag sa mga tao na outside the kingdom of God. Sons of disobedience, children of disobedience, or children of lawlessness.
Fair ba? Tama ba yon? Sang-ayon ba kayo? Okay. So ngayon, among them, sabi niya ganon, kayo din, kasama rin kayo rito, sabi niya ganon. We all too formerly live in the lust of the flesh, indulging the desires of the flesh and of the mind, and were by nature, what? May panibagong terminology si Apostle Paul, ano yun? And were by nature, what? Ano ang ibig sabihin ng children of wrath? Kanina, very important yung sons of disobedience. Ngayon, ginamit niya ang word na children of wrath. What does it mean? Kailangan maging malinaw to sa atin, mga kapatid. Yung iba naman. Bakit? Okay, i-guide ko kayo. Ako, sons of disobedience ako, ang lagi ko nalang ginagawa dahil sa may fallen state ko, under slave ako ng sin, yung will ko is slave in bondage of sin, perverted yung aking desire, yung aking pagkatao, and then ang tendency ko lagi is to always to disobey God. Diba? Kunyari, uy, pupunta ako ng church ngayon, and then biglang kumatok si kumpare, may dalang black label. Biglang nalumpo. May mga tao na pag nakakita ng alak, nalulumpo eh. Nangihina siya. May mga taong ganon. Totoo po yan. Kahit na may trabaho yan, may oras ng pasok ng trabaho, pag nakakita ng alak yan, parang hinihila siya ng upuan. May mga taong ganyan. Okay? So ngayon, dati ang tao, because ang tao ay sin of disobedience, ngayon, ang sabi ni Apostle Paul, dahil sa ganung kalagayan, siya ay children of wrath. Ano ibig sabihin nun? Ha? Mag-focus kayo sa terminology niya. It is self-explanatory. Ang ibig sabihin ng children of wrath ay, yan ang destiny mo. Yan ang worth mo. Yan ang deserving mo. Yan ang i-expectin mo, wrath of God. Judgment of God. Kasi why? Sons of disobedience ka nga eh. So, what do you expect? Wrath of God. Amen pa ba? Okay. So, malinaw tayo ha. Even as the rest. Okay, ngayon, ito na yung pumapasok tayo sa may gospel. And then, ito na, kinuwento na ni kung gaano kayaman yung grace of God. And then, sabi niya, but God, being rich in mercy, because of His great love, which He loved us, even when we were dead in our transgressions, were made alive together with Christ. By grace, you have been saved. Wow! Amen? Kahit na nung panahon na yun, napatay tayo sa mga ang ginagawa natin noon, ikaw ba yung humanap kay God? Ha? Ikaw ba yung humanap kay God? Ikaw ba yung tumanggap kay God? Oh, medyo. Ikaw ba yung, kasi parang effort of man eh. Parang hindi si God ang gumawa eh, no? Di ba sabi nga ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo. Amen? Sinabi pa nga ni Jesus sa John chapter 6 walang makakalapit sa akin maliban na dalhin ng Ama sa akin. So therefore, that is not human effort. It is God's initiative kasi kinahabagan ka ng Panginoon. Kasi nung time na yon, sons of disobedience ka. Ako, dati akong children of wrath, nagkatampi sa kasalanan, talagang yung pagsalangsang, yun yung buhay ko. Kaya nga doon mo makikita yung grace of God. We are not worthy of it. We do not deserve it. Kinahabagan ka ng Diyos kahit ng panahon na yun, enemy of God tayo. Isipin mo yun na noon ang mukha ng Diyos ay naglalagablab yung puot niya sa'yo. And then, He turned His face sa'yo, grace. Isipin mo yung kapatid. Ako, isa ako makasalanan. Yung puot ng Diyos sa akin. And then ngayon, nakikita ko na yung mukha ng Panginoon. Alam niyo ba kung ano ang impyerno, kapatid? Alam niyo kung ano ang impyerno? Ang impyerno ay lugar na wala na ang grace of God.
kung di puro puot ng Diyos. That is hell. Wala ka nang makitang liwanag. Hindi nyo napansin sa Numbers chapter 6, nung tinuruan na i-bless ang congregation, ganito ang sinabi ng Panginoon, ganito mo sila i-bless, sabi niya kay Aaron, the Lord bless thee, the Lord keep thee, the Lord's face may shine upon thee, and give you peace. Tama? Magliwanag ang mukha ng Diyos. What does it mean? Anong ibig sabihin nun? Yung the light of the countenance of God ay magliwanag sa'yo. Anong ibig sabihin yan, kapatid? It is the grace of God. Kinakahabagan tayo ng Panginoon. Kaya meron tayong kapayapaan. Alam nyo, pag ako iniisip ko yan, I personally, ramdam na ramdam ko yan kasi I know myself. Kayo, ramdam nyo ba yung grace of God? Kaya nga mahalaga, para ma-appreciate mo yung grace of God, kailangan mo na muna makita yung sinfulness mo eh. What if, kung ikaw ay isa kang preacher, iniiwasan mo yung tungkol sa sin, iniiwasan mo yung tungkol sa judgment, iniiwasan mo yung tungkol sa wrath of God, ayaw mo banggitin sa congregation, sa mga tao na sinisharean mo, what do you expect? Ma-appreciate niya ba yung grace of God? Wala. Feeling niya pa nga, siya pa yung savior sa church eh. Kung hindi ako dumating sa church na ito, walang nabibigyan ng tithes. Oh, magiging mayabang yung congregation niyo, problema na kayo in the end. What if kung turuan niyo siya na matakot sa Diyos? Ipakita niyo, i-present niyo yung tamang gospel. Ipakita mo yung problema ng tao, the sinfulness of man, and the wrath of God, and the justice of God against lawlessness of man, and then ipakita mo yung grace of God. Hindi ba mas maganda? Oh, mas powerful siya. Kaya tama yung sabi ng ni Apostle Pablo eh, the gospel, I'm not ashamed for it is the power of God for salvation. May power siya. Kahit hindi mo nadagdagan ng mga teknik mo, powerful enough na ang gospel because it rests not on the power of man, but on the power of God. Amen. Kaya nga sabi nito, and God, being rich in mercy, because of His great love, which He loved us, even when we were dead in our transgressions, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. At hindi lamang yon, He raised us up with Him and seated us with Him. In where? In heavenly places in Christ. Grabe! Dati nasa impyerno ka, hinugot ka dinala sa langit. Grabe itong habag ng Panginoon. Mula sa puot ng Diyos, ngayon sa habag ng Diyos. Grabe. Extreme yung pinagdalhan ng Panginoon sa atin. Ngayon, na-appreciate yung gospel? Kasi nakiki-present natin yung sinfulness of man. Now, so that in the ages to come, He might show, ito na yung demonstration ng righteousness of God, that He might show what? The surpassing riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. Wow! Alam niyo ba, nung dumating si Jesus, sabi nga ng kanta nila, demonstration of God's love, the appearance of Jesus Christ. Amen? For by grace, you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. Even, alam niyo ba yung faith natin, it is a gift of God. Yung ability to repent is a gift of God. Yung makasunod sa kalooban ng Panginoon is a gift of God. Yung ability na maintindihan ng kanyang ebanghelyo is a gift of God. Everything comes from God, not from us. Everything was God's gift. Ganon kabuti ang Panginoon. Ang tanungin mo, kapatid, sino ka? Are you worthy of it? None of us is worthy. Because we all deserve death. We all deserve punishment. We all deserve hell. Amen? Kaya nga, nung sinabi niya rito, for by grace you have been saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. Not as a result of your works, so that no one should boast. Lahat ng pagmamayabang ng tao ay igugupo sa paanan ng Panginoong Hesus.
Walang po pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon. Not even yung mga mayayaman na member ng church. They will all bow down sa Lordship ni Christ. Kaya wag kayong matakot mag-preach ng katotohanan. Hindi porke mayaman siya, hindi itatago nyo na yung truth. No. They have to hear the gospel. Amen. Regardless ng estado ng tao, tumayo ka, i-preach mo ng buong buo, what is the gospel? Upang siya lumaya siya, para mabuksan ang kanyang paningin, upang makita niya ang Diyos, at makita nila yung emptiness nila before God. That they may receive the riches and the kindness of God. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi nga dito, lahat makikita ito, favorite verse natin ito eh. He was despised and forsaken of men, a man of sorrow and acquainted with grief, and like one from whom men hide their face, he was despised, and we did not esteem him. Surely our griefs he himself bore, and our sorrow he carried. Yet we ourselves esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Akala natin, pinaparusahan siya dahil sa kanyang sarili. No! Tayo sana yun eh. Alam nyo ba nung si Christ ay nasa cross? Bagamat personally, He is innocent of all crime. He is innocent of evil. And yet, nandoon siya because of us. Yung poot ng Diyos na para sana sa atin, inabsorb niya yun doon sa may krus ng Kalbaryo. Kaya nga, demonstration ng righteousness of God. That is the righteousness of God. That is the justice of God. Si Jesus, yan ang verdict. Ang verdict na para sa atin na death sa Kanya ipinataw. Sabi nga rito, He was pierced through for our transgression. He was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon Him. And by His scourging, we are healed. All of us, what? Like a sheep gone astray. Nagkanya-kanya na tayo ng buhay. Gumawa na tayo ng iba't ibang uri ng buhay outside kay God. Noon si Satan nag-introduce ng nag-introduce lang siya ng another form of life. Ang ginawa natin, minultiply natin. Nagkanya-kanya tayong version. Basta ako itong gusto kong buhay. Basta ako itong gusto kong buhay. Basta ako ganitong kanyang buhay. We all gone astray like a sheep. Nagkanya-kanya, own separate ways. Ang dami, milyon-milyong daan ng pinili ng mga tao. Kita niyo kung gaano kalaki ang habag ng Panginoon. Pinur out tayo ni God doon at ibinalik tayo sa daan ng Panginoon. Iisa lang ang daan ng Panginoon. And that is the highway of holiness. The way of righteousness. Ibinalik tayo doon ng Panginoon. Pinul out tayo ni God doon. Amen? Kaya nga, but the Lord has caused the iniquity of us all to fall upon Him. Amen? Naintindihan nyo ngayon kung ano yung grace ng Panginoon? We are talking about the justice of God. At yung justice na yun na dinidemand ng kanyang wrath, napunta sa Kanya. Tinalakay ko rito yung yung mga sin offering, yung mga guilt offering, yung burnt offering. Kung nandito kayo noon, panoodin nyo yung video nandun po sa ating pong page. Panoodin po ninyo, magaganda po yon para maintindihan ninyo kung gaano kabigat yung pinasa ni Christ sa cross. Kaya nga tinatawag natin yan the complete works of Jesus Christ on the cross. Kung paano niya binayaran yung ating mga kasalanan. Ngayon, tanghali na po, kakain po muna tayo. So, meron pa tayo. Pagpatuloy natin mamaya. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, napakabuti mo sa amin na kami, O Lord, ay patuloy mo kinakahabagan at binibigyan mo kami ng pag-asa
at binubuksan mo ang aming paningin na makita namin ang liwanag ng iyong ebanghelyo. Lord, I pray, tulungan mo po ang mga kapwa ko lingkod, ang mga pastors, O God, ang kailang mga workers, na maituro ng tama ang iyong ebanghelyo. Nang sa ganon, ang kapangyarihan mo, ang kapangyarihan ng ebanghelyo, O Lord God, ay maranasan ng bawat makikinig. Nang sa ganon, Panginoong Diyos, kaming lahat ay pagpalain mo, that we may receive the abundance of your grace. Father God, bless us all, and we thank you, O Lord God, sa second part ng aming pong pag-aaral. In Jesus' name, Amen.